Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naniniwala ba kayo sa isang uri ng edukasyon ukol sa buhay? Ang totoo, idiniriin ng Biblia ang kahalagahan ng praktikal na karunungan. Sinasabi nito, karunungan ang pangunahing bagay. Magtamo ka ng karunungan. Ayon yan sa Kawikaan 4:7. Kinikilala rin nito na ang tao ay kadalasan ng nakukulang ng karunungan. At kaya ipinapayo nito kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat. Ayon sa Santiago 1:5. Paano ang ating mailalang ang Diyos na Jehovah ay saganang nagbibigay ng karunungan? Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kaniyang salita, ang Biblia. Ano pat pinagsisigla niya tayong basahin ito? Ang Diyos ay namamanhik, anak ko, kung tatanggapin mo ang aking mga pananalita at pakakaingatan mo sa iyo ang aking mga utos upang magbigay pansin sa karunungan. Mauunawaan mo ang pagkatakot sa Diyos at sumpungan mo ang mismong kaalaman sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Nakaulat yan sa Kawikaan 2:1-5-6. Ibig sabihin, kapag ikinakapit natin ang payo na sumpungan sa masalita ng Diyos at nakikita kung gaano ito kapraktikal, natatanaw natin na talagang nagpapakita ito ng karunungan ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naniniwala ba kayo sa isang uri ng edukasyon ukol sa buhay? Ang totoo, idiniriin ng Biblia ang kahalagahan ng praktikal na karunungan. Sinasabi nito, karunungan ng pangunahing bagay. Magtamo ka ng karunungan. Ayon sa Kawikaan 4:7, kinikilala rin nito na ang tao ay kadalasan ng nakukulang sa karunungan. At kaya ipinapayo nito kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat. Ayon sa Santiago 1:5. Ang magbigay pansin sa karunungan, mauunawaan mo ang pagkatakot sa Diyos at masusumpungan mo ang mismong kaalaman sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Nakaulat yan sa Kawikaan 2:1-5-6. Ibig sabihin, kapag ikinakapit natin ang payo na masusumpungan sa salita ng Diyos at nakikita kung gaano ito praktikal, natatanto natin na talagang nagpapakita ito ng karunungan sa Diyos. Kunin natin yung halimbawa ang tungkol sa kung paano makakayanan ang mga tunguhin na nag-aaksaya ng salimitadong tinatangkilik. Kaya mga kaibigan, ang mga bisyo na gaya ng paggamit ng tabako at pagpapalabis sa inuming di alcohol ay maliwanag na nasalungat sa mga simulain ng Biblia. Kamusta naman ang epektong maidudulot ng ating mga kasamaan sa ating buhay? Sinasabi ng Biblia, siyang lumalakad sa kasama ng marunong ay magiging marunong, ngunit siyang makikipag-ugnayan sa mga hangal ay mapapariwara. Napansin mo ba na ang panggigipit ng mga kasamahan ay madalas umaakay sa mga tao, kapwa, bata at matanda sa paglalasing, pag-aabuso sa droga at immoralidad? Oo, kung makikisama tayo sa mga nagsasagawa ng gayong mga bagay, matutulad tayo sa kanila. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang ng mga ugali. Tiyak tayong lahat ay nagnanais na maging maligaya, subalit paano ito magiging posible? Natanto mo ba na sinasabi ng Biblia na hindi naman laging mga bagay ang makapagpapaligaya sa atin, kundi sa halip ang tamang mga saloobin at mga kaugnayan, lalo na ang isang mabuting kaugnayan sa Diyos. Sinasabi ni Kristo sa kanyang tanyag na si sermon sa bundok sa yaong tunay na maliligaya ay palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan. May hinahong loob na naunawa sa katawiran
maawain, dalisay ng ang puso at mapagpayapa. Kapag pinag-iisipan mong mabuti ang mga turo ng Biblia, mapahahalagahan mo kung paano makatutulong ang mga ito sa pagtutubay sa ating buhay bilang pinagmumula ng payo. Ang Biblia ay namumukod pangin. Ang payo nito ay laging kapakipakinabang. Hindi ito kailanman palagay at hindi kailanman nakapipinsala sa atin. Tunay nga yaong mga nagkakapit ng payo sa Biblia laging nakikinabang.